Kaugnay sa itinakbo ng House Justice Committee hearing kahapon, kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang issue, makakausap natin ang isa sa mga endorser ng impeachment complaint na si ML Party List Representative Laila De Lima. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi at kay Connie at sa mga nanonood at nakikinig sa programa nyo ngayon. Opo, ano pong reaksyon nyo sa naging takbo ng pagdinig sa impeachment complaints laban kay VP Duterte? Siyempre, we are pleased. Masaya po tayo. Dun sa naging resulta, nakita nyo naman, yun ay unanimous vote ng mga members ng Justice Committee, not a single dissent. So, magandang indikasyon po yan na pagdating po sa plenary ay makukuha rin po yung required number of votes, which is 1/3 of the members of the House. Mm-hmm. So, palinaw naman po na dahil nga unanimous at kumbinsido po sila na talagang may probable cause dyan sa mga usapin ng mga grounds na yan for impeachment. Kayo rin po yung nagmungkahi na i-consolidate na yung dalawang impeachment complaints sa kahapon. Ano pong inasahan nyo pag ngayon at nagawa na ito? Mas maganda siyempre na nakakonsolidate kasi in the first place, halos magkakapareho lang naman yung mga grounds at halos magkakapareho lang naman yung mga ebidensya, yung mga basehan. So pag consolidated, maski yung articles of yung pagiging instead of two different sets of articles of impeachment, isa na lang para mas comprehensive, para mas malinaw, para mas ma-appreciate. Kaysa, as I said, kaysa naman ay magkahiwalay pa yung mga articles of impeachment na halos pareho lang naman. Para isa lang na set of articles of impeachment ang ikukonsidera, ang i-deliberate pagdating sa House plenary. Naglabas po ng pahayag ngayong umaga ang abogado ni Vice President Duterte kaugnay sa ipinupukol na grave threats at inciting to sedation sa business. Sabi po ng abogado niya, curated, even spliced ang ebidensya at ignore din daw yung context. Ano pong masasabi niyo rito? Hindi ko alam kung saan nanggaling yung mga ganyan na mga komento. Anong curated? Pinakita yung video mismo, na authenticated video. Anong splice? Ang pag sinasabi kasing splice, parang meron kang pinapalitan ng mga parte o parang minamanipulate mo na yung video. Siyempre, papakita lang yung relevant. Ano ba yung relevant doon sa video na yan? Yung pagmumura, yung pagbabanta. Yun ang mga relevant kasi yun ang akusasyon. Yun ang ground na nakalagay doon sa dalawang complaints. So wala akong katuturan yung mga ganyang sinasabi na conclusion lang daw. Nandyan mismo, kitang-kita natin. Dinig na dinig natin yung mga pinagsasasabi doon sa pagbanta ni VP Sara mismo sa Pangulo, First Lady, at the former Speaker of the House. Tapos ang sinasabi naman na fishing expedition, meron din silang sinasabi na fishing expedition na naman daw ito. Alam mo, bukang bibig na nila yung fishing expedition na yan eh. Yan na lang ang ginagamit nilang naratibo para pagtakpan ang katuwagan ni VP Sara na hindi humarap at hindi humaharap sa impeachment proceedings at magpaliwanag sa mga alegasyon ng pananagutan laban sa kanya. The impeachment proceeding is the proper forum. Ginagawa lang nilang mga press releases or press statements katulad yan o yung mga pa-press con lang. And kung respect of law lang din namin naman ang pag-uusapan natin, sila ang hindi gumagalang sa ating konstitusyon. Congresswoman, hindi pagharap ni VP Sara sa impeachment. Ang sinasabi niyo po at most, pagdating dun sa video, pinaikli lang yung video para makuha yung relevant lang ng information. Pero hindi ba mas maganda kung isinama yung mga tanong ng mga nasa presscon para mas magkaroon ng konteksto kung bakit sinabi yon ng Vice Presidente? Well, kailangan pa ba ng konteksto na malinaw naman na yun ay pagbabanta? That was a threat. At saka yung pag-meltdown. Para lang, for emphasis. And the prerogative naman yun, karapatan naman yun, choice naman yan, nung nag-prepare ng mga video na yan, na yun ang mga ipakita. Kasi yun talaga ang pinaka
relevant. Mhm. And yung context is malinaw naman yung context. Na kailangan pa bang sabihin yon? Yung context is that nandun siya sa online press con na yan at nanggagalaiti siya dahil sa pag-detain ng kanyang chief of staff, si Attorney Sagayca. So, ang context is galit na galit siya, umuusok yung kanyang mukha, yung talagang gigil na gigil siya. Ang pinapakita dito, tamang asal ba yan? Na nag-threaten ka. That is an assassination plot. That is a threat to assassinate. Hindi ka makakakita niyan sa buong mundo. Na yung mismong Vice President openly and publicly threatening the highest official of the land. So yun ang konteksto. Pinapakita yung karakter ng Vice President na karapat-dapat pa ba na manatili sa ganyang mataas na posisyon. That is certainly a high crime and a betrayal of public trust. In any case, yung mga puna ng abogado, pwede naman itong ma-address doon po sa mismong impeachment complaint. Sabi naman po ni Representative Pulong Duterte, may nagtatawag daw sa mga chief of staff ng mga mababatas para pumabor sa impeachment laban sa kanyang kapatitang pondo ng kanilang distrito. Ano pong masasabi niyo rito? Malaki naman pong insulto yan doon sa mga bumoto. As I said, nakita po natin, unanimous. Malaking insulto po yan na parang merong incentive na para makaboto in favor of finding of probable cause, yung pagtatawag na parang may undue influence. I don't think that's true. Ako, wala naman akong natanggap na tawag. So you can ask if, and I don't think totoo po yan. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Have a good day. Yan po si House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima.